Flashback. Speaking of Vice President Leni Robredo, do you have any plans na bigyan na nga siya talaga ng cabinet post or any plan for her? Oh, you listen. Ma'am Leni. It is afternoon pa pala. Good afternoon. Nandito ako sa opisina ngayon. Tinatanong ako ni Rocky Ignacio sa Malacanang Press kung bibigyan ko raw kayo ng pwesto sa kabinete. Yun ang tanong niya. Pwede kong sagutin? At tinanong ko rin. Kasi panay kasi ang nahihiya na ako, ma'am eh. Yang nakikinig ang buong cabinet, ma'am. Pati yung kasi gusto ko, alam mo ma'am kasi naman kita para mahinto na itong tanong-tanong. Pwede po, kaya nga do not be apologetic, but gusto ko na itong tanong. Pwede ka housing, ma'am? Can you be the housing secretary? Tanggapin mo, ma'am? Yes. Wag na, ma'am, kunin mo na lang the executive secretary will hand you the appointment. So mahinto na ito, ma'am, kasi tatanggapin mo man kaya. Sige, ma'am, so that you'll be on time with the next cabinet meeting and even on security matters para you'll be kept abreast of what is happening to our country. Just for you to know. Itam, kita nyo, parang napilitan lang si Digong dahil nakulitan sa reporter na tanong daw po ng tanong kung bibigyan ba ng pwesto sa gabinete si VP Leni. Mukhang pilit na pilit yung pagbibigay ng appointment ni Digong nyo kay VP Leni noon. O ngayon, ito po yung next. Nabastusan daw si Vice President Leni Robredo sa ginawang pagte-text sa kanya ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo kaugnay sa alok ni Pangulong Duterte na gawin siyang anti-drug czar. Pero git ni Panelo, heads up lang ang kanyang text bilang kaibigan. Nagbabalita si Maricel Halili. Sa text message na ito na ipinakita ni Presidential Spokesman Salvador Panelo sa media, tinanong niya sa Dialogong Bicolano ang kababayang si Vice President Leni Robredo kung tatanggapin ba niya ang alok ni Pangulong Duterte na maging drug czar. Tinawagan din ni Panelo ang Vice Presidente pero hindi siya sinagot. The number you have dialed is now attended. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente sa isang panayam na wala siyang natatanggap na anumang text message mula kay Panelo at kung talagang seryoso raw ang Malacanang sa alok sa kanya, hindi dapat idinadaan sa text. Kung hindi raw siya kayang igalang bilang tao, igalang man lang daw sana ang kanyang posisyon. Nagpaliwanag naman si Panelo kung bakit niya itinext si Robredo. Yung text, hindi naman, I was not even offering her. Kung ba, that was just a head start. Or parang scoop. Oh, merong offer si Presidente, tatanggapin mo ba? Magkaibigan kami. So parang advance notice ko sa kanya yun para to give her time to think. Sinabi rin ni Robredo na kung hindi failure o palpak ang kampanya kontra droga, bakit biglang ipapasa sa kanya ang trabaho? Hindi raw ba ito pag-amin na marami pang kailangang gawin sa kampanya kontra illegal na droga?
Sagot naman ni Panelo, nais lang ng Pangulo na bigyan ng pagkakataon si Robredo na resolbahin ang isyu sa droga na sinasabi niyang palpak. Kapag hindi niya tinanggap ang alok ng Pangulo, isa lang daw ang ibig sabihin nito. It means that she may not be able to tackle the job. It means that she might be afraid that if she fails, then she will realize that mali naman pala yung mga kritisismo niya. You know, VP Lenny, this is a rare and very good opportunity for you to show to everyone that you're not just good at criticizing. Naniniwala naman si retired Associate Justice Antonio Carpio na may legal na basihan ang alok ng Pangulo kay Robredo, pero dapat daw itong gawing opisyal ng Malacanang sa pamamagitan ng liham. It's a principle in law that the President can delegate his powers because he cannot do all, because under our system of government, executive power is vested in one person, the President. Sino nakakaalala ng balita na yan? Ganyan po kabastos si Panelo. Mataas pinag-aralan yan, tapos ng pag-aabogado. Pero, kita nyo, hindi man lang nga niya nakaka-chat pa. Si VP Lenny, sabi niya kaibigan niya. Meron pang kaibigan na i-chat mo ng ganon, katinding pagtatanong, tatanggapin mo yung pwesto? Diba? Tatanggapin mo yung offer? Diba? Hindi kayo magkaibigan, Panelo, ni VP Lenny that time, tapos i-chat mo ng ganun. Talagang bastos. Talagang nakakabastos. So ngayon, tinanggap naman yan ni VP Lenny. Ito po yung susunod pa nating video clip. We welcome the acceptance of the VP Lenny of the offer of, as well as the appointment to her by the President as anti-illegal drug czar. As we said earlier, we welcome her return to the cabinet. And as I pointed out, this is her moment, and she should seize this opportunity because destiny awaits her and history beckons. So this is it. By her acceptance, it shows that she is much smarter than her colleagues in the opposition who do not want her to succeed. Welcome, Vice President Lenny, back to the cabinet. The next step is for her to see the president so that she can iron out whatever ideas she has, whatever things she would want the president to give her relative to her position. So they have to discuss. In fact, she's invited to attend today's cabinet meeting, but I suppose it's so tight a schedule. I don't think she may be able to come. He said, we will give all the support. Being a member of the cabinet, it behooves all of us to help each other because her success is the success of the cabinet as well as this administration and ultimately the Filipino people. It's a trap. At parang it's a prank. Bakit? Nako, tinanggap ni VP Lenny ang pagiging anti-illegal drug Caesar. Pero alam natin na ito ay laro ni Digong. Alam natin na ito ay isang patibong. At alam natin, nagagawin lamang tanga ni Digong etong si VP Lenny doon sa mga meeting ng gabinete patungkol sa kanyang binuong ICAD noon. Naku po, hindi po talaga totoo o hindi po bukal sa kalooban ni Digong ang offer na yon na pwesto kay VP Lenny. Dahil nga po, alam naman natin kung sino talaga ang may pakana at nagpapalakad ng illegal na pulburon noong panahon ni Digong nang siya ang presidente. Alam naman natin yun eh. Tapos, vice presidente mo na kontra sa'yo, gagawin mong anti-illegal pulburon? Caesar? Ay, nako. O anti-pulburon, anti-illegal pulburon SAR? Nako, isang malaking patibong yan. Ito pa po ang ating next clip.
Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinimbang ngunit kulang daw si Vice President Leni Robredo bilang co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. 19 na araw lang itinagal sa ICAD ni Robredo na kahapon ay sinibak ng Pangulo. Sabi ng palasyo, puro batikos lang daw si Robredo sa kampanya laban sa droga ng gobyerno. Nakatutok si Cedric Castillo. May iniwan munang mensahe si Pangulong Rodrigo Duterte bago magtungo ng South Korea para dumalo sa ASEAN Commemorative Summit para sa itinalaga niyang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. He said, I'm not only apologizing, I'm firing her. And I said, when? Now. So I asked him if I could announce it. Yes. That would be my departure message. Sabi ni Panelo, puro batikos lang daw si Robredo sa drug war ng gobyerno. Wala naman daw siyang nailatag na solusyon o programa mula nang ma-appoint. Tinimbang daw, ngunit kulang ang vice-presidente. Kumasa lang din daw si Duterte sa hamon ni Robredo at ng kalyado niyang si Senador Kiko Pangilinan na bawiin ang appointment kung hindi ito pinagkakatiwalaan. In-appoint ka nga, binigyan ka na nga ng pagkakataon ng mga tulong sa bansa. Pagkatapos mapastusin mo pa, kung ikaw naman nasa lugar ni Presidente, anong gagawin mo? Matatanda ang kasunod ng mga puna noon ni Robredo na hindi raw epektibo ang kampanya kontra droga ng administrasyon. Hinamon siya ng Pangulo na pamunuan ang war on drugs, bagay na kinasahan ni Robredo nang alokin siyang maging co-chairperson ng ICAD. Mas marunong ka man sa akin, I'll hand into you full powers sa drugs. Okay. I'll give you 6 months. Okay. Tignan natin kung kaya mo. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Sabi pa noon ni Pangulong Duterte sa lahat ng law enforcement agency, ibigay ang kanilang full assistance at cooperation kay Robredo. Pero nang humiling na si Robredo na makita ang listahan ng high-value targets ng pamahalaan, umayaw ang PIDEA maging ang Malacanang. I cannot trust her. Not only because she is with the opposition. I do not trust her because I do not know her. Kaya nasabi noon ni Robredo, Dapat diretsuhin na lang ako. Kung ayaw niya ako dito, in the first place, bakit ako in-appoint? Kung ayaw niya na, kung nagkamali siya sa pag-appoint sa akin at gusto niyang bawiin, sabihin lang. Sa kanyang pagkakasibak, inabot lang ng 19 na araw bilang ICAD co-chairperson si Robredo. Mula rito sa South Korea, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Diba? After 19 days. After po ng 19 days, sinibak sa pwesto etong si BP Leni. Bakit? Napakadelikado po ng mga madidiskubre at malalaman ng ating vice-presidente noon. Kaya po, siya'y sinibak. Ginawa lang naman siyang tauhan diyan o ginawa lamang siyang miyembro niyan para po matahimik si BP Leni sa kanyang mga pagtuligsa sa ginagawa ni Digong sa pulburon o paglaban sa pulburon. Kaya nga po, ang nangyari sa halip na magtagal dyan si BP Leni, sinibak po. Sinibak. Ito po ang susunod nating news clip. Sabi naman ni Vice President Leni Robredo, hindi nagtatapos ang kanyang laban kontra droga sa pagkakasibak sa ICAD. Nagsisimula pa lang daw siya at sasabihin daw niya sa taong bayan ang kanyang mga natuklasan. Yan naman ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Nung tinanggap ko ang trabahong ito, ang una kong tinanong sa kanila ay, handa na ba kayo sa akin? Ngayon, ang tanong ko, ano bang kinatatakutan ninyo? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ko? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ng taong bayan? Yan ang tanong ni Vice President Leni Robredo sa Administrasyong Duterte matapos siyang sibaki ni Pangulong Duterte bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Ang posisyong hindi naman daw niya hiningi, nagdulot lang daw ng katakot-takot na pasakit. Nagsimula agad ang mga atake.
Walang tigil ang pagbabatikos. Mahina raw ako sa krimen, wag daw ako makialam sa pulis, hindi raw ako mapagkakatiwalaan, pinagtulong-tulungan at pinagkaisahan ako para hindi magtagumpay. Kung pareho naman ang ating layunin, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Hindi ba talaga sila seryoso sa laban? O may interes ba tayong nabangga? 19 na araw lang sa pwesto si Robredo, pero hindi raw siya nagsayang ng oras at agad na nagtrabaho. Mr. President, hindi ko hiningi ang posisyong ito. Pero sineryoso ko ang trabahong ipinasa ninyo. Ang hiling ng taong bayan, isang gobyernong tunay na kampyon laban sa iligal na droga. Alalahanin natin na ang droga at mga drug lord ang kalaban, hindi ako at lalong hindi ang taong bayan. Sabi ni Robredo, iuulat niya sa bayan ang natuklasan niya tungkol sa giyera kontra droga. Sa mga susunod na araw, magbibigay ako ng ulat sa bayan. Sasabihin ko ang aking natuklasan at ang aking mga rekomendasyon. Makakaasa kayo, kahit tinanggalan ako ng posisyon, hindi nila kayang tanggalin ang aking determinasyon. Kung sa tingin nila matatapos ito dito, hindi nila ako kilala. Nagsisimula pa lamang ako. Determinado raw siyang panagutin ang dapat managot at ipanalo ang kampanya kontra droga. Sagot ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, gawin na ni Robredo ang gusto niyang gawin. Kaya nga raw nabigyan ng pwesto si Robredo ay para ipakita na wala itinatago sa drug war. Sinibak raw si Robredo dahil umano sa incompetence at kabiguan na magpatupad ng bagong hakbang kontra droga. Tinimbang raw siya, ngunit kulang. O diba? Sinibak si BP Leni sa pwesto niya dahil nga daw po, sabi ni Panelo, for incompetence. Incompetence or mas naging magaling si BP Leni sa kanyang pwesto. At mas marami pa siyang nalalaman. Mas marami siyang nahukay ng mga impormasyon kung bakit etong si Digong ay walang ibang ginawa kung hindi ang gumurgur ng mga nakatsinelas at ang mga bossing, ang mga high value target, ang mga big fish, hindi po nahuhuli at patuloy na nakakapagsistema. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, tama yung sinabi ng ating pangkasalukuyan na presidential spokesperson or executive secretary Lucas Bersamin, na etong si Panelo wala siyang moral na pwesto o wala siya sa kumbaga katinuan para magsalita at kondenahin ang ating Pangulo sa pagkakatanggal dito kay BP Sara sa NSC. Dahil talagang si Sara ay isang malaking threat sa ating bansa ngayon, lalo na sa ating Pangulo. Panoorin po ninyo itong press briefing ni Lucas Bersamin. Maikli lang po ito. The allies of former President Rodrigo Duterte are criticizing the reorganization of the National Security Council. Attorney Panelo claims it smacks of bad politics and it's meant to target the Vice President, while Attorney Roque is questioning whether it is a prelude to martial law. Kasi tinanggal daw yung mga Vice President noong time ng unang Marcos admin. What do you say to those criticisms? Long bagay, meron ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the President. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body. And this is an advisory body in relation to the President as the Commander-in-Chief. So the President has the right as well as the responsibility of seeing to it
that whoever advises him is within his fullest trust and confidence. Now, I am not saying that the Vice President has already does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board. Now, anyway, the President has the absolute power, the power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. So if the National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the President, then let it be understood in that light. Wala kaming personalan, but my statement before was the Vice President has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Secretary, how about the question of Attorney Roque that the President is supposedly, whether the President is considering martial law because of these changes in the NSC? Alam mo kung iniisip mo yan lagi, that's malicious, ano? Because the Constitution is very clear when may a President declare martial law. I don't think it is in the mind of the President right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects. No? The President accepts that as the number one concern. It's not about martial law. It's not about extending himself in power. No, he has no thinking about that. He does not even think in those terms. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. Salamat po. Oh, tama lang yung sinabi ni Lucas Bersamin. Irrelevant itong si BP Sara sa pwesto niya as NSC. Alam niyo po ba ang mga nandiyan po sa NSC o National Security Council na mga dating presidente, etong si Erap Estrada. Erap Estrada wala na kumbaga hindi na active. Pero si Gloria at si Digong, nako delikado. Mga pro-China yan. Tapos si Sara pa. Kasama si Sara diyan. Paano kung katulad nung sinabi ni Panelo noong mga nakaraang panahon, sinabi niya, paano daw kung etong mga nalalaman o etong mga malalaman ni BP Leni sabihin daw sa mga kalaban. Di ganun din ang concern ng ating Pangulo. Paano kung ang mga ating paglaban para maipagtanggol ang ating soberenya, ang ating exclusive economic zone na lagi na lang pinapasok ng mga Chekwa, sabihin ni Sara at ni Digong ang mga plano natin, ang plano ng Coast Guard, ng Navy na pagtatanggol sa ating kalupaan, sa ating karagatan. Paano kung iparating sa mga Chekwa? Kaya nalalaman ng mga Chekwa ang galaw ng mga Navy at Coast Guard, lalo na yung mga pagsusupply o pagre-resupply doon sa Scarborough Shoal. So, talagang itong si Sara ay isang malaking threat sa ating national security. Kasi ang loyalty nila hindi sa presidente, hindi sa mga Pilipino at lalong-lalo na hindi sa ating kalupaan o sa ating karagatan, bagkus sa mga mananakop, sa mga Chekwa. Diba? Kaya tamang-tama lang yung ginawa nitong si PBBM, natanggalin sa National Security Council etong mga dating presidente at ang ating kasalukuyan na vice-presidente. Ganyan po ang dapat sa mga nagwawalang hiya sa ating bansa. Kaya alam nyo, after nang mapanood ko itong mga balitang ito, mga throwback news clip, sabi ko, grabe pala talaga ginawa ni Digong kaya BP Leni. Grabe talaga. Eto pa. Panoorin nyo to. Panoorin nyo. Makikita nyo dyan. One of you
magsabi na tumawag ka sa akin, nakalimutan mo, may kinuusap ka, mag-resign ako bukas. Totoo na yan. Total, gusto ko na lang mag-resign rin eh. Ano bang latest count ito kay Bongbong pati kay ano? Vice President ba talaga yan? Kasi, O di ba? Kita nyo si Digong. O, tinatanong kung ano status ng protesta ni PBBM laban kay Lenny doon sa Comelec. O, kita nyo. Si Digong noon ay pabor kay PBBM. Gusto daw niyang mag-resign. Pero ang gusto niya, napapalit na presidente si PBBM na natalo noon kay Lenny. O, bakit mo itatanong yun? Baka lang sa isip ko. Baka sabihin ni Digong, magre-resign na ako at si PBBM ang papalit kung mananalo sa protesta laban kay Lenny. O, di ba? Kita nyo, pabor pa si Digong noon. Kaya PBBM. Kaya po talagang etong si Digong, marumi po ang laro sa politika. Hindi mapagkakatiwalaan at talaga pong gagawin ng lahat para lamang maka-hold on sa kapangyarihan. O, di ba? Kaya nako, pagdating po ng 2025 election, alam nyo na kung ano ang gagawin nyo. Wag na wag nyo nang ibabalik sa pwesto ang mga alipores ni Digong. Lalong-lalo na sa mga senador. Dahil yan po ay magiging balakid sa pag-unlad ng ating bansa. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.